Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang pag-alma, pagbatikos ni Congressman Paulo Duterte ng 1st District of Davao City tungkol sa initiative ginagawa ng Kamara pagpapapirma sa People's Initiative para magkaroon ng pagbabago ng saligang batas, kailang may konting question mark. Parang may bayad, something like that. Anyway, pakinggan muna natin ang balita ng DZAR at magbigay ako ng reaksyon mamaya. Congressman Pulong Duterte binatikos ang pangangalap ng lagda sa Davao City para sa Chacha. Aba, meron daw presyo. Si Brenda Manalo ng Sunshine Radio Davao sa detalye. Binatikos ni 1st District Congressman Paulo Pulong Duterte ang napabalitang People's Initiative na pinapangunahan umano ni PBA Party List Representative Margarita Mix Nograles. Ayon kay Congressman Duterte, hindi siya pabor sa nasabing inisyatibo dahil hindi ito niya totoong boses ng bayan, kundi ng iilan na gustong manatili sa kapangyarihan. Ani ng kongresista, hindi ito natatakot kahit kuhanan man siya ng budget para sa kanyang distrito, bagaman ang kawawaan niya dito ay ang mga ordinaryong Davaoenyo. Isiniwalat pa ng mababatas na sa 2 bilyong pisong budget para sa unang distrito ay ginawa na lamang ito 500 milyong piso ng liderato ng Kongreso. Panawagan naman ni Duterte sa mga Davaoenyo na hindi nila ipagbili ang kanilang kaluluwa sa halagang 100 piso o kahit ang 10,000 piso man kapalit ng kanilang lagda. Matatandaan na mayroong napapabalita na may mga inisyatibo sa iba't ibang lugar sa bansa na nangangalap ng lagda kapalit ng ayuda para umano sa pagpapalit ng saligang batas. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kung mahal Brenda Manalo, kapartner mo sa balita at sa So, yun po ang nangyayari sa ating bansa ngayon. Ang daming, kahit sa akin, maraming nag-text o message, isinusumbong nila yung nangyayari sa kanilang lugar na yung pagpapapirma. Ganon din kay Fair Lady Maharlika, may nagpapadala sa kanya ng mga informasyon at na-i-vlog na yan ni Maharlika. So, ano pa? Si Congressman Edsel Lagman ng Albay, umalma na rin. Na dinuking na rin niya yung ganyang kalakaran. At dito sa Davao, grabe. So, alam naman natin, si PBA Party List Representative Mix Nograles, alyado ng Speaker of the House. So, tingnan natin kung anong mangyari. Ito, sa report, may bayad. Banggit, may 100 pesos to 1,000 pesos. It depends. Kaya, I don't know kung tatagumpay ba si Congressman Mix Nograles na magpapirma dyan sa Davao ng People's Initiative. Ito, yung naibalita na hindi luluhod si Congressman Pulong Duterte sa House leadership para lang ma-maintain yung kanyang budget. Kano yan? 2 billion pesos pondo ng 1st District, binawasan. Ilan yun? 500 million na lang. Ganyan kasi ang kalakaran, okay? Yung nababalita lang ito, Again, these are just my analysis, observation. Kung hindi ka susunod sa House leadership, ang mangyari, mababawasan ka ng pundo. Yun ang balita ko. Kung susunod ka naman, ay madagdagan pa. So, saludo ako dito kay Congressman Pulong Duterte, yung ganyang panindigan na kahit mawalan siya ng pundo, basta hindi siya susunod sa hindi magandang gawain, yung magpapapirma pa. Yun ang kanyang nirereklamo. So, dito ko nakita lalo yung Duterte style
of leadership. Okay? Mga napapakinggan kong speech ni Mayor Baste Duterte, sinasabi niya na gawin ko ang tama kahit magalit kayo. Ano yung tama? Yung building permit, yung basta may mga proyekto sa Davao na istrikto pagpapatupad si Mayor Baste. Nagpaliwanag ang mayor na trabaho ko yan. Pangalagaan ang safety ng nasasakupan ko. Kung sa pagtupad ko sa tungkulin ko at ayaw nyo sa akin, huwag yun akong butuhan sa sunod eleksyon. Ganon lang siya. Tapos ano ba yun? May nagre-reklamo daw na hindi siya masyadong nagpapaano sa media. Papapicture o basta hindi siya media conscious. Sabi niya, ayoko yung ganyan na mamigay lang ako ng bigas tapos magpa-picture, i-post sa social media. Hindi ko naman pera yan. Pera man yan ng taong bayan. So, mga ganun ba? Makikita mo, like father, like children. Lalo na ang ating BP Inday Sara. Tahimik lang na tahimik lang siya na nagtratrabaho. Kahit tahimik siya, binabatikos pa rin, sinisira. Ano ba yung latest survey ng anong grupo ito? Best performing government agency is DepEd. Ibig sabihin, maganda ang pamamalakad ni BP Sara sa Department of Education. Pinakamataas ang satisfaction rating ba yun o performance rating. So, ito, ano pa, punta tayo sa pagpapaperma. Yung nakaano sa akin, nakarating, ano daw, ayuda, galing China, galing Switzerland, kailangan na nilang pumirma. Yung nag-message sa akin, sir, hindi ko tinanggap yung ayuda. Bakit ako papipirmahin? Yung iba naman, pinapapirma daw sila parang update ng voters list para maisama sila, makaboto sa sunod, kailangan pipirma sila doon dahil update nga. Hindi naman ganun. Once na nandyan ka na sa voters list at palagi kang magboto every election, yun ang update sa voters list, yung magbotar ka. So ito, bayaran naman ito. Saan ba? Pangasinan. Mga mayors, mga congressmen daw ang nagpapapirma sa mga tao. So, nawala na yung intent of the Constitution na ang isang paraan para baguhin ang ating saligang batas is People's Initiative. Tatlong paraan po yan eh. People's Initiative, Constituent Assembly, and Constitutional Convention. Ito, last year, sinimulan ng Kamara, nag-propose sila ng laking budget, ilang billion, 10 billion ba? Tapos may allowance ang mga members. Bubutuhan kasi ng tao yung mga members ng Constitutional Convention. Mag-allowance 10,000 pesos per day. Halos mga ilang buwan, 3 buwan. Laking gastos. So, noon pa, nakikita mo na gusto talaga ng Kamara na magkaroon ng charter change. So, itong panukala na Constitutional Convention, hindi lumusot sa Senado. Naging malabnaw, malamig ang response ng Senado, kaya walang nangyari sa Constitutional Convention. Sa Senado naman, si Senator Padilla, nagsimula na. Charter change na ang babaguhin lang economic provisions. Wala rin, 4 lang na senador at ang pumirma. So, ibig sabihin, parang hindi pa napapanahon ang tsa-tsa. Ngayon, si Senator Amy, nagsabi rin siya na, ano ba yan? Gawain ba yan ng isang nagplanong magkandidato sa 2028 na parang walang
pag-asang manalo. Kaya nag-chat-chat-chat. Yun, may pasaring siya. So, sino yung kandidato na walang pag-asang manalo sa 2028? Bahala na kayo doon. So, ang mangyayari nito, kung makagather sila ng enough signatures, I don't know kung ilang milyon. So, yun na po ang basihan ng Kamara para baguhin ang konstitusyon. So, pag na-approve ang charter change sa pamamagitan ng People's Initiative, mga perma na binayaran o parang niloloko ang mga tao, baka wala na daw. Ito, narinig ko lang to sa isang basta vlog or ano. Baka daw wala ng eleksyon sa 2025. And 2028 wala na ring eleksyon. Kasi nga pag parliamentary system na tayo, ang charter change from ito presidential, republican style maging parliamentary system. So pag parliamentary system na, ang makapangyarihan na yung prime minister. Ang presidente parang figurehead na lang. So ang initial daw na pag prime minister si BBM, but later on mag-step down, ang magiging permanent na prime minister si Speaker Romualdez. Tapos si BP Sara totally out of the picture niya. Ganyan yung nababalitaan ko, but I'm not sure. These are all speculations. But ito po ang mainit na issue ngayon is may mga nagre-reklamong mga tao na pinapapirma sila for charter change na ayaw Manila. Dapat kung People's Initiative, yung walang pakialam ang mga lawmakers. Inisa people's nga, isang abogado, isang businessman, siya ang magpapirma. Tapos pag enough signature na, saka aaksyonan ng Kongreso. So dapat ganun ang ano. So, ibang nangyayari dahil ang inisyatibo nanggagaling sa mga congressmen. Anyway, so, salamat sa paninindigan ni Congressman Pulong Duterte na hindi siya luluhod sa leadership ng House. Basta hindi siya susunod sa hindi magandang ipinapagawa.